Pwede na. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bago ang lahat ay muli ay magsimula sa pagdakila, pagluwalhati, pagpuri sa ngalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo magbigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig, at sino man ang nagsisunod sa kanya hanggang sa huling araw. Tayo sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin na masigit pa kay Allah, at tayo sumasaksi na walang ibang sugo na pinadala sa sangkatauhan na masihigit pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamainam na salita ay ang aklat ni Allah, at ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay po ang pinakamalalang bagay sa buhay na ito ay ang mula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay hulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Next slide po, Ustad. Sabi natin bilang pagtutuloy o pagdugtong doon sa ating pagtalakay, tayo ay nandoon pa rin sa aklat ng Syarh al-Asma'ul Husna o sa mga gandang pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi natin na ito ay merong kinalaman sa tiyak na pinapaniwalaan ng Muslim, at malaki ang kinalaman o bahagi nito patungkol sa tauhid o kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next slide po, Ustad. Noong nakaraang pagtalakay, tayo po ay dumako sa isa pang dakilang pangalan ni Allah, ang Al-Malik at Al-Malik. Ang mga pangalang ito ay sinabi natin na nabanggit sa iba't ibang bahagi ng Quran, tulad na lamang sa Suratul Fatiha, Suratul Ali Imran, Suratul Nas at iba pa. Next slide po, Ustad. Una, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala Suratul Fatiha, Maliki yawmiddin, wa qara al-akhirun, Maliki yawmiddin. Kulluha sahiha mutawatir bis-sawa. Nasabi ni Ibn Kathir rahimahullah sa kanyang tafsir, ito ay binabasa kanya ng Maliki yawmiddin, at ang iba ay binabasa ito bilang Maliki yawmiddin. Na ayon sa kanya, ito ay parehong tama sa 7 uri ng pagbabasa. Next slide po, Ustad. Pakibasa po. Padlag. Ustad, pakibasa. Wala kayong tinig. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. Sabi na lang sa versikulong ito bilang pagtukoy muli sa kanyang pagiging malik, no? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabihin, magpakupkup kayo sa Rab ng mga tao, ang hari o malik ng mga tao, at ang ilahi o ang Diyos ng mga tao. Next slide po, Ustad. At ito pa, isa sa dalil na ginamit ng may akda ng aklat. Pakibasa, Ustad. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Sinabi niya lang katastasan, sabihin, O Muhammad, O Allah, ikaw ang nagmamay-ari ng paghahari, nagbibigay ka ng paghahari sa sino mang naisin mo, at inaalis mo ang paghahari sa sino mang di mo nais. Ito ay Kabanata Ali Imran. Tayo nga sa versikulong nabanggit, tinutukoy dito na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang hari, at si Aladdin ang nagmamay-ari. Siya ang Al-Malik at Al-Malik. Sumunod po. Next slide, please. Tinukoy natin ang nakaraan na sa ating kapanahunan, ang mga tao ay nagnanais na magkaroon ng bagay o ari-arian na kanilang makakamit dito sa mundo. May mga tao po, sinabi natin, na lumalayo pa o nakukuha pang lumayo sa iba yung dagat. At iniiwanan ang bayan nilang sinilangan.
umano para tuparin ang kanilang mga pangarap para sa kanilang mga sarili at ganoon din para sa mga mahal nila sa buhay. Marami sa kanila, sinabi natin, ay hindi pinagpala sa kanilang mga amo, ngunit ang iba sa kanila ay piniling manatili at magtiis upang anya ito ang maging susi para maabot ang kanilang mithiin at nilalayo nila sa kanilang mga buhay. Next slide po. Umano nang sa ganun ay sila'y magkaroon ng sariling bahay at lupa. Sabi nga ng iba sa kanila, dahil maliit ang sweldo, kahit maliit lang, basta anya ganang kanila. Dahil nga sinabi natin na sa totoo lang, napakalaking stress yon sa ating isip, sa ating mental health, at sa kalusugan. Kung halimbawa tayo ay nangungupahan lamang, tapos nakikitira, at buwan-buwan iniisip natin kung saan tayo kukuha ng pambayad ng renta. Ito na nga naman talagang pahirap sa ating mga sarili. Next slide po, Stan. Ang iba naman ay kaya daw ng ibang bayan o dumayo sa ibang bayan ay upang makaipon, kaya sila nakipagsapalaran sa ibang bansa para matupad nila yung kanilang pangarap na sila ay magkaroon ng negosyo para daw hindi na sila mangangamuhan. Kasi daw nakakapagod nga naman, no? Mahirap daw yung may amo. Kasi marami kang dapat pakisamahan, marami kang dapat pakitaan ng gilas, no? Araw-araw kailangan mo pumunta sa trabaho, magsuot ng uniforme kung mayroon, gigising sa umaga, maliligo, kakain ng agahan, sasakay ng jeep, sasakay ng tricycle, sasakay ng MRT, kayo sumakay ng eroplano para pumaroon sa kanilang pagtatrabahuhan. Nakakapagod nga naman sa katawan. Next slide po, Stan. Meron pang iba, sinabi natin na 9 po, Stan. Nasa 10 na tayo, tumalang. 9 slide. Pakibalik. 9th slide. Number 9. Yan. Okay? Meron pa sa atin, ang iba sa atin ay nangarap na magkaroon ng sariling sasakyan. Ang iba naman ay nangarap na magkaroon ng sariling laptop. O yung iba naman, medyo maliit, gusto raw nilang magkaroon, no, ng latest na iPhone. Para lamang matupad ang kanilang pangarap, sila ay kumuha, no, sa tindahan, o kaya sinasabi natin, halimbawa, kasi wala naman dyan National Bookstore, no, meron sa inyo Jarir. Yung iba, kumuha sa Jarir kahit hulugan para masabi nila na ang pag-aaring hawak nila ay kanila. Next slide po, Stan. Sinabi natin na maging ang ating mga ina ay inangkin din tayo o inari tayo na ganang kanya, na mula tayo sa kanyang sinapupunan, mula sa kanyang katawan, na sabi nga natin na kanilang binabanggit na tayo ay mula sa kanilang butot laman. Kaya tayo ay binansagan bilang my baby. Dinala tayo sa kanyang tiyan na 9 na buwan. At pagkatapos nating mailuwal, no, na siya'y mamatay-matay sa pag-iri sa atin, no, paglabas natin, pinagmamalaki tayo sa mga tao, sinasabi niya na ito'y anak ko, aking anak. Na mistula ba tayo isang medalya o isang sertipiko o isang tropeyo o kanyang korona na bunga ng kanyang pagkababae? Next slide, Stan. Maging tayo, sinabi natin, ang bawat isa sa atin ay inaangkin din natin na ang ating mga asawa ay atin. Dahil ayaw nating may hihiram sa ating mga asawa, walang maaaring makihati. Ayaw natin na meron tayong kasalo dahil simpleng angkin natin na siya ay akin. Ang aking buhay, ang aking hobby, ang aking asawa, ang aking mahal, ang aking love o kalbi, o aking honey, hilwi, my one and only, my life, hayati. Aking lang siya at ako ay sa kanya. Sabi nga ng iba, sana all. Next slide po, Stan. Kaya sabi natin, ano ba talaga ang kahulugan ng al-malik o yung pagiging may-ari? Ayon nga sa mga scholars ng Islam, ay sa mga fasirun, na ang kahulugan ng may-ari ay ang isang persona na may kontrol sa kanyang pag-aari, na kung saan ito ay maaari niyang ibenta, o maaari niyang isanla, o maaari niyang ipahiram, o maaari niyang ipamigay, maaari niya rin itong itapon, o kaya naman ay maaari niyang durugin at sirain kung ito ang kanyang gustuhin. Next slide po, Stan.
Kaya ano ba talaga ang kahulugan ng Al-Malik at Al-Malik? No? O reciprocal. Al-Malik o Al-Malik. Ayon nga sa mga pasiro nagpapaliwanag sa paksayang ito na ang Al-Malik at Al-Malik ay tumutukoy lamang kay Allah dahil dito meron ng alif lam, no? Nagiging proper na siya o proper name, no? Proper noun. At ito ay kabilang anya sa kanyang magagandang pangalan at katangian. Pakibasa po, Ustad. Allah Ta'ala, Allahumma malikal mulki ay lakal mulku kullu. Ito sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagbanggit sa dalawang katangiang ito, Al-Malik, Al-Malik. Nasabi ni Allah, O Allah, nasa iyong pag-aari at paghahari. Noon ang kahulugan ayon kay Ibn Kathir rahimahullah, na si Allah siya ang hari o sa kanyang paghahari na lahat-lahat anya na naririto, kalangitan, kalupaan, nasa pagitan nito, na kanyang nasa sakupan ay kanyang pag-aari. Next slide, pause. Sa pagpapakita sa atin na simpleng si Allah ang hari at may-ari, sinabi natin na kung gustuhin ni Allah ay gagawin niya, alaikum salam, ngunit kung ayaw niya ay hindi niya gagawin. Kaya bilang Muslim, bilang naniniwala, tumatalima tayo, sumusuko tayo, naniniwala tayo na kung ano man ang nangyari sa ating mga buhay ay dahil ito ang ginusto ni Allah. At kung ano ang hindi dumating-dating sa ating mga buhay na inaasam-asam at inaasahan natin, ngunit hindi dumating, kaya hindi siya dumating dahil ganito siya talaga. Dahil ito ay hindi tinakda at ginusto ni Allah, kaya wag na tayong magpilit, wag na tayong sobrang makulit, at wag na tayong mangsisi ng iba. Dahil ikaw, dahil sa'yo, kaya hindi siya dumating-dating. Ayon nga sa mga scholar, sa katotohanan naman talaga, in reality, sa ating mga sarili at ating mga buhay, wala naman talaga tayong pag-aari. Tayo ay walang paghahari sa ating sarili man o anuman yung ating inaangkin na ating pag-aari. Next slide po, Stan. Binigay nating halimbawa, una, na wala tayong hari at pag-aari. Una, yung ating mga buhay at mahal sa buhay. Sabi natin, isa sa mga malaking aral sa atin, tulad ng sinabi natin nung nakaraan, na ang ating mga inangkin tayo bilang ganang kanya, kabahagi ng kanyang butot laman, na bahagi ng kanyang sarili, na tayo isang mistulang tropeyo o medalya ng kanyang pagkatao o pagkababae. Ngunit kapag binawi na ni Allah ang bata o ang sanggol sa kanyang sinapupunan, o sabi natin kahit habang inaaruga niya yung bata, kapag ito'y binawian ng buhay ni Allah, doon pa lamang nauunawaan ng mga ina na siya ay walang pag-aari at paghahari sa sanggol na kanyang niluwal. Next slide po, Ustad. Pangalawa, ang ating mga magulang. Binanggit din natin noong nakaraan, na iilan lang sa atin, ang tunay naman talagang nagmamahal at nagmamalasakit sa kanilang mga magulang. Ngunit, sabi natin, ang iba sa atin, na todo ang suporta at pagmamahal sa magulang, ginagawa nila ang lahat-lahat para isalba ang kanilang buhay, ang kanilang sakit. Sabi natin kahit gastusin at ibenta nila ang kanilang pag-aari para dugtungan ang buhay ng ating mga magulang, ng mga tigulang at matatanda na, para pigilan ang sakit na kanilang dinaranas, para pigilan ang kanilang pagtanda. Walang nagawa ang ating lakas, ang ating sinasabi natin puwersa at kayamanan, para pigilan ang mga ito, dahil ito'y pagpapatunay lamang sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay walang paghahari at pag-aari sa kanila. Next slide po, Stan. Pangatlo, ang ating mga tahanan, no? Sinabi natin, o yung ating ari-arian na pinagsikapan nating ipundar, na pag-ipunan. Ang iba sa atin ay dekada na. Sinabi natin, ang iba ay inabutan pa ng pagiging senior sa pagpupundar ng kanilang ari-arian sa abroad. Ngunit sa isang iglap ay pinadatnan ni Allah ng delubyo, sunog, kamakailan dito rin sa Davao, no? Lindol, subhanallah, sa Cebu, o buhawi tulad ng Katrina. Ang mga ito ay nagwasak, sumira sa lahat ng ari-arian na kanilang ipinundar ng napakadakal, no? Subhanallah, tumanda na sila, naging ugod-ugod na sa pagpupundar nito, ngunit sa isang iglap ay nawasak at nawala.
Ito'y pagpapatunay sa atin ni Allah dahil simpleng wala tayong paghahari at tunay na ito ay hindi natin pag-aari. Next slide po, Stan. Pang-apat, ang ating kalusugan, binanggit natin na marami sa atin o iba sa atin ay wala naman talagang bisyo, umano di sila naninigarilyo, di umiinom, at hindi din nagdodroga. Umano lagi naman silang nag-e-ehersisyo. Umiinom sila ng vitamins, kumakain ng mga masusustansyang pagkain, pero bakit daw sila bigla-bigla na lang nanghina, nagkaroon ng maluhang sakit na ngayon ay nakaratay dahil sa kanyang sakit? Ito ay pagpapatunay muli sa atin ni Allah na dahil tayo'y walang paghahari at hindi natin pag-aari ang ating kalusugan. Next slide po, Star. Kaya ayon sa mga scholar na ang dapat na mindset o tamang pananaw o tamang pag-iisip natin bilang isang Muslim sa isang bagay, buhay o mahal natin sa buhay, kayamanan man at kalusugan, na ang lahat ng ating nabanggit ay paghahari at pag-aari ni Allah. Ito ay mga pahiram lamang sa atin ni Allah. At ang may-ari nito ay maaaring bawiin at kunin ito sa anong oras man yan naisin at paano niya man gustuhin. Na walang paalam, walang pasabi, dahil simpleng siya ang hari at nagmamay-ari ng lahat-lahat. Next slide po, Sir. Ayon pa sa mga scholar na ang lahat ng pahiram ay tatanungin sa atin at tayo ay pananagutin. Pagpapatunay lamang na tayo talaga ay walang pag-aari, bakit ka tatanungin? Sa iyo yun. Dahil yun ay pagpapatunay sa atin ni Allah na ito ay pahiram lamang at siya ang tunay na may-ari. Tunay na tayo ay mahirap o dukha sa harapan ni Allah. Pakibasa, Ustad. Wallahu ta'ala, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'issu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Naam. So sabi natin dito, pagpakita sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagmamay-ari at nasa kanyang paghahari, no? Kung ninanais niya na ipagkaloob sa iyo ang paghahari, ay kanyang gagawin. Ngunit kung ito ay naisin niyang bawiin, wala tayong magawa. Kahit sabihin mong ikaw ay nakaupo sa White House o bilang presidente sa Malacanang, wala kang lakas na para pigilan ang mga ito. At sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ghaniyu wa antum fuqara. Sinabi na lang, at si Allah, ang tunay na mayaman at tayo ay mahirap. Sinabi pa ng ibang nagpapaliwanag na ito ang kahulugan ng Ibadur Rahman, na tayo ang mga mananamba ni Allah o mga alipin ni Allah. Dahil tayo ay simpleng pag-aari na nasa ilalim ng paghahari ni Allah. Next slide po, Stan. Sa ating pagtutuloy, tayo muli ay papasok sa isa pang dakilang pangalan ni Allah at katangian. Ito ay ang tinatawag natin na At-Tawwab, Al-Afuwun, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Sinabi ng mga fasirun, ayon kay Imam Sa'd rahimahullah, na ang mga pangalang ito ay magkakakonekta at magkakarutong. Na isa ang nais ipakahulugan, pagtukoy sa isa sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unahin natin talakayin ang At-Tawwab. No? At-Tawwab. Pakibasa po, Ustad. Allah ta'ala, watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sinabi nila ang kasasasan at magbalik loob kayo kay Allah. Magtauba kayo kay Allah ng sama-sama o kayong mga Muslim o kayong naniniwala upang kayo ay maging matagumpay. Ito binanggit ng aya na ang susi sa tagumpay natin dito sa buhay na ito ay ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, sir. Tandaan na ang bagay na ito, ang tauba, ay dapat nating gawin o gagawin natin para lamang sa ikalulugod ni Allah. At kailangan na ito ay naaayon sa bahagdan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ito'y maging tama. Bakit ba natin kailangan gawin ang tauba? Dahil alam natin na ito isa sa mga pangalan ni Allah, no? At-Tawwab. Bakit ba natin kailangan magtauba? Dahil tunay po na ang sangkatauhan
ay nilalang na hindi malaya sa pagkakamali, pagkukulang at pagkakasala. Pakibasa po, Ustad. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. Sinabi niya lang katastasan at sumpa sa panahon. Si Allah ay sumpa sa asr, no? Panahon. Nakatunayan na ang mga tao ay lugi at sa ibang tafsir ay ligaw, no? Sa bersikulong ito po ay sinumpaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang panahon na kung saan ang mga tao daw ay talunan o ligaw, at sinabi nga ni Imam Sa'ad rahimahullah, hindi ligtas o hindi libre dito ang ibang tao. Kasama dito ang hari, ang mga pinuno, no? Ganon din, sinabi natin, ang mga mayayaman, ang mga mahihirap, ang mga may kaalaman, ang walang kaalaman, ang mga mayayaman at ordinaryong tao. Next slide po, Ustad. Batay nga sa isang salaysay o hadith, pakibasa po, Ustad. قال رسول صلى الله عليه وسلم وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. Yan, sinabi ng sugo ni Rasulullah, lahat anya, lahat tayo, lahat ng inapo ni Adan, lahat ng tao, nagkakamali. At ang pinakamainam sa atin na mga nagkakamali ay ang nagtatawbah o ang nagbabalik loob kay Allah. At ayon nga kay Ibn Majah, rahimahullah, na sinabi ng Propeta SAW na lahat tayo ay nagkakamali at nagkakasala. Ngunit, ang pinakamainam sa atin, ang pinakamabuti sa atin, kung gusto nating lumagay sa mas mabuti, na kapag tayo nagkasala, magtawba tayo. Magbalik loob tayo kay Allah, humingi tayo ng tawad sa ating pagkakasala. Next slide po, Ustad. Ibasang muli, Ustad. قال الله تعالى فإن تابوا وآقموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Sinabi nila ang katastasan, at kung magbalik loob, magtauba, no? Magbalik loob o magtauba at nagtaguyod ng pagdarasal at nagbigay ng zaka, ay kapatiran na ninyo sa relihiyon. Ito yung bagay na tinatanong ng ating kapatid, no? Kung lahat ba daw nung nagsyahada ay Muslim na. So sabi natin, pumasok sa Islam, ayon sa paliwanag ni Sheikh Saleh Al-Fawzan sa kanyang aklat na Shurut al-La ilaha illallah, yung kitab o aklat ng kondisyon ng La ilaha illallah. At ito ay isa sa mga katibayan, no? Paantabo, kailangan muna siya magtauba. Wa aqam as-salah, na siya kailangan magtaguyod ng pagdarasal, obligadong pagdarasal. Wa ita'iz zakah, at siya magbigay ng obligadong kawanggawa, ay kapatiran nyo na sa Islam. Subhanallah. Dito ating matututunan na para maging tanggap ayon sa mufassirun, para maging tama ang ating pagyakap sa Islam, ang ating pagsasyahada, no? Ay kailangan muna nating magtauba. Nauuna yung tubo at tauba, no? Pagbabalik loob. Next slide po, Ustad. Ngayon, sabi natin, ano ba ang ta'arif? Ano ba ang paliwanag? Ano ba ang description ng tauba? Baka tauba tayo ng tauba ay hindi pa, tauba tayo ng tauba ay hindi pa alam ng karamihan sa atin. Sinabi ng scholar, no? Kaya hindi kay Imam An-Nawawi rahimahullah sa kanyang aklat, na at-tauba ar-ruju', no? Anillah subhanahu wa ta'ala. Fil ma'asi ila at ta'atillah. Na ang tauba daw o pagbabalik loob ay ang pagiging makasalanan, pagiging masuwayin, pagiging matigas ang bumbunan ng isa sa atin patungo sa pagsunod, no? Pagiging masunurin kay Allah, no? Ito po ang ta'rif o paliwanag nila patungkol sa tauba. Next slide po, Ustad. Yan. Sinabi mo naman, scholar, na mayroong dalawang haligi ang tauba. No? Ang tauba po ay mayroong dalawang haligi. Una, ayon sa kanila yung paggagabay sa atin ni Allah para tayo ay magbalik loob. No? Na kung saan sabi natin, may mga tao na nakakaramdam tayo ng paso sa ating puso na hindi tayo mapakali, hindi tayo makatulog, no? Dahil sa bagay na meron tayong nagawa. Ito ay bagay na gabay ni Allah sa atin, no? Ginabayan tayo ni Allah sa daan patungo sa tauba. Ang pangalawang kondisyon ayon sa kanila ay ang pagtanggap o kabul, pagtanggap ni Allah sa ating tauba. Ang tauba ay magiging tama o ito ginawa para kay Allah at ginawa ayon sa bahagdan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, bilang tanong ng marami, sabi nila, lahat ba ng klase ng kasalanan, kahit na malaking kasalanan, ay dapat ihingi ng tawad kay Allah? Pakibasa po, Ustad. قال الله تعالى
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sinabi na lang katastasan, sabihin, aking mga alipin, aking mananamba, na silang mga nagmalabis sa kanilang mga sarili, na silang mga nakagawa ng kasalanan. Huwag kayong mawala ng pag-asa mula sa habag ni Allah, mula sa kapatawaran ni Allah. Katunayan na si Allah ay pinapatawad ang lahat-lahat ng kasalanan. Tunay na siya ay mapagpatawad ang mahabagin. Versikulong ito, pinapakita sa atin na lahat ng uri ng kasalanan, malaki man at maliit, no? Ito ay pinapatawad ni Allah. Next slide po, sir. Batay pa sa isang salaysay o hadith, basa po Ustad, para malaman natin kung ano isa sa mga malaking uri ng kasalanan, no? Dito binigyan ng paglalarawan. Pakibasa po Ustad. عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن عالم أهل الأرض ودول على رهيب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله. Barakallahu fi. Dito sa hadith na ito ay mahabang hadith, no? O fi akhir hadith. Na si Abi Sa'id al-Khudri ay nagsabi na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ito yung nagkwento sa kanyang mga sahaba. Sabi niya, noon ay meron ng taong nauna pa sa inyo na nakapatay ng 99 na tao. Imagine, 99 yun na kanya napatay. Subhanallah. Siya ay naghahanap ng isang maalam sa kalupaan para humingi ng payo. Ngunit siya ay itinuro sa isang rahib. Sabi, isang religyoso. Sabi, isang pare, no? Kaya tumungo siya dito at sinabi niya o tinanong niya ito, sabi niya na, Rahib, katunayan na ako'y pumatay ng 99 na tao. Meron pa bang kapatawaran sa aking nagawa? So sinabi sa kanya ng rahib o paring ito, no? Sabi niya, ay wala na. Ang dami mong pinatay, no? Kaya nagalit ang mamamatay na ito, pinatay niya yung pari, yung rahib, kaya nakumpletong 100 ang kanyang napatay. Sa pagtutuloy ng hadith, sabi doon na muli, bumaba ng kabayanan itong mamamatay tao na ito at nagtanong sa mga tao, saan ba ako pwedeng makahanap ng isang maalam sa relihiyon? At siya ay pinayo o pinayuhan na magpunta ka sa lugar doon at matatagpuan mo ang isang maalam. Sinabi nga na siya ay nagtungo at nakita niya ang maalam at tinanong niya ito. Sabi niya, ako ay nakapatay ng 100 katao. Mayroon pa bang kapatawaran sa aking ginawa? Sinabi ng maalam, naam, mayroon. Ikaw ay maaaring patawarin ni Allah. Kaya ikaw ay pinapayuhan ko na magtungo ka sa isang lugar at mamalagi doon dahil may mga tao doon na sumasamba kay Allah. Sambahin mo si Allah kasama nila at huwag kang babalik sa iyong lugar na pinanggalingan. Sinabi na ito nga ang ginawa ng lalaki at sa pagsakay niya sa kamelo ay sa ulat ni Imam An-Nawawi rahimahullah, no, siya ay nalaglag sa kanyang sinasakayang kamelo, nabali ang leeg na matay. No? Paatahum malakan Bisuratil Adamiya, no? Sabi doon, kaya merong nagtungo daw ng 2 anghel sa itsura ng tao, no? Fa'ajalahu bainahum. Sabi, sila ay tumayo doon sa itong 2 anghel na to, nag-itsura ng tao, ay tumayo doon sa tabi ng namatay na kriminal. Sabi ng isa, itong taong to ay isang kriminal, kaya ito ay dapat sa parusa ni Allah. At sabi naman ng isang anghel ng awa, sabi hindi. Ito ay naglayo na magbago. Kaya ito ay nararapat sa awa o habag ni Allah. Sabi na dahil sa pagtatalo, pinadala, sinugo ni Allah si Jibril sa 2 anghel na ito. At inutusan ang 2 anghel na ito, sukatin ang lugar kung saan siya malapit. Kung siya ay mas malapit sa lugar ng pinanggalingan, siya ay mapapa sa anghel ng kaparusahan. Ngunit kung siya ay malapit sa lugar na nais niyang magbago, siya ay para sa anghel ng awa at kapatawaran. At sabi nga ng sinukat, pinangyari ni Allah subhanahu wa ta'ala na umiksi ang lugar, distansya na sa kanyang paroroonan at sabi na siya ay napunta sa anghel ng awa. Ang kahulugan, ayon kay Imam An-Nawawi rahimahullah, na siya ay pinatawad ni Allah. No, bakit? Kasi andun yung niya niya na siya ay magtauba. Ginabayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tauba. Next slide po, Ustad.
Sabi sa mahabang salaysay, marami tayong pawaid o pakinabang na matututunan. Ayon nga Sheikh Abdul Razak Al-Badr, no? Una, matututunan natin na ang kaibahan ng religyoso at maalam, no? Ito ay dapat natin maunawa. Hindi ka religyoso ka, maalam ka na. Okay? Na kung saan sabi natin na magtungo ang kriminal sa isang religyoso, no? Ito ay walang kaalaman sa pambabatas patungkol sa tauba. Sumagot to na walang basihan, no? Wala daw kapatawaran yung kanyang ginawa. Ang kinabungan nito ay sarili niyang kapahamakan. Samantalang ang maalam, ang isang alim ay nagtungo sa kanya o nang magtungo sa kanyang kriminal ay pinayuhan niya ito na lumayo sa lugar o mga tao na nagtutulak sa kanya sa paggawa ng kasamaan at siya ay umalis, humayo. Ito ay tinatawag natin na hijrah o paglikas para kay Allah. Next slide po, Stan. Pangalawang pawaid o pakinabang, sabi ng ating butihing Sheikh, na hindi nararapat sa atin, lalo sa mga kababaihan, no? Hindi nyo dapat pag-usapan, husgahan, lalo sa mga silent chat, group chat nyo, no? Hindi nyo dapat husgahan ang inyong kapatirang babae, no? Nasabihin na ito si Pulana, no? Na ito si, halimbawa sabihin natin na si Aisha, si Hafsa, etc. Ito, walang kwentang Muslima to, no? Wala to, mamamatay na to na ganito. Hindi dapat gano'n, no? Dahil tinuturo sa atin ng hadith, ayon sa ating butihing Sheikh, no? Sheikh Al-Badr rahimahullah, na ang isa ay merong pag-asang magbago hanggat siya'y buhay. No, hindi dapat natin sabihin na dahil itong kapatirang sister na ito ay napakasama ng ugali, ang pangit-pangit, no? Hindi lamang ng kanyang itsura, pati ang ugali ay pangit, sabihin natin wala nang pagbabago to. Hindi kayo ang nagmamay-ari at kumokontrol ng puso at di kayo naggagabay sa tauba, kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, sir. Pangatlo, sabi natin, kung nais talaga ng isang tao na siya ay magbago, ay mas inam sa kanya o pinapayuhan tayo na tayo ay lumikas sa ibang lugar o yung tinatawag natin na hijrah. Na lugar na kung saan ay ang pinanggalingan natin, nagtutulak sa atin, nagpapaalala sa atin para tayo maging masama, para tayo ay sumama, iwanan natin ang lugar na ito at tayo lumikas sa lugar kasama ang mga taong sumasamba kay Allah. Next slide po, Ustad. Pang-apat na pawaid na tinuro sa atin ang pangyayari sa hadith ayon sa ating butihing Sheikh, natandaan natin na gaano mang kalaki, gaano man kalaswa, kasama ang ating kasalanan na ating ginawa, no? Gaano mang uri ng kasalanan ito ay laging bukas ang kapatawaran ni Allah sa sino mang nais magtauba o magbalik loob sa Kanya. Next slide po, Stan. Kaya maaaring tanungin ng marami sa atin, kapatid, ano bang uri? Ano bang paraan dapat yung pagbabalik loob kay Allah? Yung dapat nating gawin. Pakibasa ba, Ustad? Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniniwala, magbalik loob kayo kay Allah ng pagbabalik na tapat o yung tunay. No? Dahil sa bersikulo na ating narinig, matututunan natin na ang pagbabalik loob kay Allah, ang pagtatawba. Dahil si Allah ang at-tawwab, tumatanggap ng pagbabalik loob. No? Kailangan yung paghingi natin ng kapatawaran kay Allah, wala sa ating mga kasalanan, dapat tayo totoo. No? Dapat tunay tayong nagsisisi. Dapat totoo ka, kapatid ko sa Islam. Hindi yung sinasabi ng iba, gusto niyang bumait pero di niya magawa. Next slide po, Ustad. Sabi pa ni Umar ibn Khattab, binambigyan linaw paano ba ang tamang paraan ng tawba. Wakala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, at-tawbatu nasuh an yatubu min ad-dunub thumma la ya'ud ilay. Kama la ya'ud al-laban fi ad-darra. Sabi ng Umar ibn Khattab, kalugdan siya ni Allah, ang pagbabalik loob daw ng tapat o yung tawbatun nasuha, pagbabalik loob kay Allah ng tunay, ay ang paghingi ng tawad mula sa mga kasalanan. Pagkatapos nito ay hindi na dapat tayong babalik sa gawaing kasalanan, tulad ng hindi pagbabalik ng gatas sa suso o ng kamelyo o baka. No? Kapag ginatasan niyo yung baka o kamelyo, hindi niyo na maibabalik yung gatas nito kasi lumabas na siya. No? Ginamit ni Umar ibn Khattab ang gatas ng kamelyo o baka dahil talaga naman napaka-imposible na itong ibalik pagkatapos nitong mapiga o mailabas. Next slide po, Stan. Sinabi pa ng mga ulama, no? At-tauba wajiba min kulli dam, no? Sinabi ng mga scholar na ang tauba ay obligado mula sa lahat ng uri ng kasalanan.
At kung ang kasalanan ng ginawa ay sa pagitan ni Allah at kanyang alipin at walang ibang taong konektado dito o walang taong sinabi natin na kasama doon sa kasalanan ng ginawa, ay merong tatlong kondisyon. At ito'y binanggit din ni Imam An-Nawawi sa kanyang aklat na Riyadhus Salihin. Ang una, pakibasa Ustad. أحدهما أن يخلع عن المعاشية. Sinabi ni Butensya sa Badr at ni Imam Nawawi sa kanyang aklat na una daw kondisyon para tama yung ating tauba, para maging taubatun nasuha. Una, kailangan tigilin ang kasalanang ginagawa, no? Kasi hindi maaring yung magtauba kuno ang isang tao pero patuloy sa paggawa ng kasalanan, no? Astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah ya Allah, pero patuloy pa rin ang pakikipagrelasyon sa kafir. Wa'yadu billah, no? Pakikipagjowa sa walang pananampalataya, haram. No? Hindi pwedeng nag-astaghfirullah kayo pero tuloy ang relasyon. Next slide po, Ustad. Pakibasa po, Ustad. والثانية أن يندم على فعلها. Yan. Pangalawa, na dapat pagsisihan yung kasalanang ginawa o kamuhian. No? Kasi hindi maaaring magtauba yung isang tao kung may pagkagusto at pagkaibig sa kasalanan ginawa. Take note, kailangan kamuhian. Baka ang ginagawa nyo, kaya kayo namuhi, kaya kayo nagagalit kasi nakipag-break kayo dun sa karelasyon yung kaper na alam nyo naman bawal. No? Baliktad, dapat mamuhi ka kasi bakit ko yung ginawa? Alam ko naman talagang bawal. No? Ating linawin, ha? Okay, next slide po, Ustad. Pakibasa pa po, Ustad. والثالثة أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. Pangatlo, ayon sa aklat ni Imam An-Nawawi, Riyadhus Salihin, binanggit ng ating Butensya sa Badr na pangatlo, kailangan wag niyong babalikan, no? Wag uulitin yung kasalanan ginawa. Hindi maaaring magtauba kasi yung isang tao tapos paulit-ulit niya itong gagawin, no? Sabi niya astaghfirullah, astaghfirullah ya Allah, no? Nakipag-break na ako doon sa jowa kong kafir. Tapos bukas makalawa, malaman niyo mag-on na naman sila. On break, ay hindi po ito tauba, no? Wa'yadu billah. Sabi mo naman skora, fa in pakida ahadan, no? At talata yu'li ala arba'a, no? Kapag merong kasamang tao dun sa ginawa mong kasalanan, konektado, may taong konektado, ay nagiging apat ang kondisyon. Next slide po, Ustad. Na, halimbawa sabi natin, sa ginawang kasalanan, meron kang sinaktan, o sabihin natin, meron kang kinamkam na kayamanan, meron kang sinirang dangal, no? Ay nagiging apat yung kondisyon. Ano yun? Na dapat ibalik mo yung kayamanan na kinamkam, o kaya sabihin natin kailangan ay hingin ang kapatawaran kung sinira o niyurak mo yung dangal ng taong ito, no? Basa, Ustad. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفرة من أغتبته أن تستغفر له. Yan, tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad, ang kabayaran para sa sino man na iyong siniraan, niyurakan, inapakan, ay ang paghingi ng tawad sa kanya. No? Medyo mahirap to, may masail dito, no? Sabi nga sa Butensya, paano kung namatay na yung tao? Paano kung nang ibang bayan na nag-migrate halimbawa sa malayo na hindi alam kung saang sulok ng mundo? Paano, no? So may mga masail dito. Next slide po, Ustad. Pagkatapos, sabi natin ay maaring isipin o maaring sabihin ng karamihan sa atin, paano ba magbabalik loob kay Allah? Dapat pa tayong magkumpisal sa isang pari? Dapat pa tayong mag-post sa Facebook at ipaalam kay FB na nagsisisi na ako sa aking mga ginawang kasalanan? Ganoon ang mga tao ngayon, no? Ang hingahan, Facebook. No? Ang hingahan, maglalagay ng note dun sa kanyang messenger. Subhanallah. Kailan ba tayo nagkaroon ng kontrata sa Facebook o kaya sa social media para i-update sila? Subhanallah. Hindi ba ito bayna wa bayna Allah? No? Kaya mag-isip-isip tayo, no? So, yung mga tao, meron silang panahon mag-update sa kanilang profile, sa kanilang social media, pero walang time na tumayo sa ating gabi, magwudu at magsujud kay Allah para humingi ng tawad. Napakalayo. Subhanallah. O dapat ka bang magsulat ng papel tuwing December 31 o tuwing January 1, tulad ng ginagawa ng mga tao sa labas ng Islam, na tinatawag nilang New Year's resolution, no? O dapat ba tayong maghulog ng barya sa balon para masabi na ang wish ko sana magbago na ako? Subhanallah, no? Next slide po, Ustad. Ang ginagawa nila ay tinatawag na New Year's resolution kuno, no? Ayon sa kanila, ito daw yung bagay na nais nilang baguhin
sa kanilang sarili. Ito yung tinatawag nila na tinatawag na wasilatut tawbah, yung kaparaanan daw para magbago, no? Nagsusulat sila sa papel tapos pinopost nila, nilalagay sa Instagram, billah, no? Sabi nila na ito raw yung paraan para nais nilang magbago o para sila'y magbago, no? Sila ay sumusulat, nangangako sa kanilang mga sarili na ewan, no? Naiiwanan daw nila yung kanilang boyfriend karelasyon na kafir, no? Billah, no? Okay, iwanan nila yung mga samang bagay na kanilang nakasanayan at nangangako sa kanilang sarili na ewan na sila daw ay gagawa ng mabuti pagpasok ng bagong taon. Nagbigay na halimbawa, sabi na halimbawa, nung taon daw na 2023, kasi naglalasing daw siya, pagpasok daw ng 2024 ay hindi na siya maglalasing, shot-shot na lang, no? Paunti-unti, patikim-tikim na lang. Ang iba naman sa kanila magsasabi na nangangako ako sa kanyang sarili o nangangako siya sa kanyang sarili, noong 2023, naglalaro daw siya ng sabong. Ngayon, hindi na raw siya maglalaro ng sabong, papasok ang bagong taon, siya na lang ay tataya sa loto at aalagaan ng kanyang numero. Astaghfirullah. Next slide po, Ustad. Ang pagbabago sa sarili o pag-iwan sa karumihan at kasalanan ay tinatawag sa Islam bilang tauba. Pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos o paghingi ng tawad kay Allah. Pakibasa, Ustad. Alallahu ta'ala, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sinabi niya lang katastasan at magbalik loob kayo kay Allah, magtawba kayo kay Allah nang sama-sama o kayong mga naniniwala upang kayo ay maging matagumpay. So sinabi natin, no, ito ay susi para maging matagumpay sa dunya. Next slide, Pastor. Yan, sa kasaysayan ng kauna-unahang tao ay matututunan natin na si Allah mismo ang nagturo, naggabay kay Adan kung paano ito magbabalik loob kay Allah. Pagkatapos nilang magkasala, hindi na natin ikukwento kung ano yung kasaysayan nila, baka tayo ay mabang na naman sa ating oras at overtime, no? Pakibasa ba, Ustad? Alallahu ta'ala, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Sinabi na lang katastasan, pagkatapos ay natanggap ni Adan mula sa kanyang Panginoon ang mga salita o gabay. Nasabi ng Pasiron, ito ay pagkakaloob ni Allah ng pattern o gabay kay Adam a.s. kung paano siya magtatawba kay Allah, paano siya hihingi ng kapatawaran. Pagkatapos niyang gawin ito ay pinatawad siya ni Allah. Katunayan na siya o si Allah ang tumatanggap ng pagbabalik loob ang mahabagin. Kaya dito, bilanggit natin yung unang kondisyon ng tauba na si Allah ang naggabay sa inyo para tayo makaramdam ng muhi, pagkapasok sa damdamin, panghihina sa bagay na kasalanan ginawa. No? Ito ay gabay mula kay Allah. Next slide po, Stan. Kaya sabi niya, ano bang sinabi ni Adan kay Allah mula sa salita o gabay na pinagkaloob sa kanya ni Allah? Ito ay pwede rin nating gamitin ayon sa mga mufassiron. Pakibasa ba, Ustad? Alallahu ta'ala, Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sinabi nila katastasan, aming Panginoon, Ya Rab, kami nagmalabis sa aming mga sarili. At kung hindi mo kami patatawarin at kahabagan, kami ay mapapabilang sa mga talunan. Subhanallah. No? Subhanallah. Next slide po, Ustad. At mula naman sa bahagdan ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Ang kanyang gabay, na tayo ay iniwanan niya kung paano tayo magbabalik loob kay Allah. Batay sa salaysay o hadith, basa pa, Ustad. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني أستغفر الله وأتوب إليه في يوم أكثر 70 مرة. Yan. At si Abi Hurairah, kalugdan naman siya ni Allah, ay nagsabi, narinig ko ang sugo ni Allah, nawa ang pagpapala ni alay sumakanya at kapayapaan na nagsabi, sumpaman kay Allah, ako'y humihingi, no? Atubo ilay. Ako'y humihingi ng tawad kay Allah. Ako'y nagtatawba kay Allah. Nagbabalik loob kay Allah sa bawat araw na mas higit sa 70 beses. Astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. O yung ibang kaparaanan, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ginagawa ito ng Propeta Muhammad SAW ng mahigit sa 70 ulit. Next slide po, Ustad. Pakibasa po, Ustad. Fadlik. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة.
Naam. So dito sa hadith naman to binanggit, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kayong mga tao, no, kayo magbalik loob kay Allah, humingi kayo ng tawad kay Allah dahil ako ay humihingi ng tawad kay Allah. Okay, may nasagutin, no? Fa inni atubu ilay yawma mi'ati marra. Sinabi, no, na o kayong mga tao, magbalik loob kayo kay Allah dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anya ay nagbabalik loob kay Allah ng 100 ulit. Subhanallah, no? Sa mga hadith na binanggit natin, na ating narinig mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ay araw-araw o bawat araw ay nagbabalik loob kay Allah. Araw-araw. Siya ay humihingi ng tawad kay Allah ng mahigit sa 70 beses, sa ibang ulat, 100 beses. Samantalang ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ayon nga kay Aisha, Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, na siya ay pinatawad ni Allah o pinatawad ni Allah ang kanyang mga nakalipas na kasalanan kahit siya ay buhay pa. Subhanallah, no? Araw-araw, humingi pa rin siya ng tawad. Ang tanongin siya ni Aisha, bakit mo ginagawa ito, ya Rasulullah? Pinatawad na yung mugaddam wal maakhir mong kasalanan. Sabi niya, pakana abdan shakura, hindi ba ako dapat magpasalamat na alipin kay Allah? So, mano pa kaya tayo? Na isang Muslim na hindi tuloy-tuloy ang sala o pagdarasal, minsan naghihijab, minsan hindi. Pag may gustong pakitaan ng hijab, maghihijab din. Subhanallah, no? Muslim na walang modo, walang galang sa kanyang magulang, pabaya, no, sa kanyang pamilya, kamag-anakan, paano kaya tayo magbabalik loob kay Allah? Paano kaya tayo hihingi ng tawad kay Allah? Sa iniwang bahagdan ng Propeta Muhammad SAW, tayo ay kanyang tinuruan na magbalik loob kay Allah o humingi ng tawad kay Allah araw-araw at huwag alintala o delay ang tauba sa anumang dahilan. Dahil sa anong pong dahilan, hindi natin alam, hindi natin sigurado kung sino ang susunod na susunduin sa atin ni Allah sa grupong ito. May sinundo na. Subhanallah, no? Hindi natin alam kung kailan tayo susunduin ng anghel ng kamatayan. Tapos ang mga tao sa labas ng Islam, tuwing matatapos lamang ang taon, magbabago ng kanilang sarili. Tuwing bagong taon lamang, magbabawas ng kanilang kasalanan. Wa'yadabillah. Paano kung wala pang 31 ng December, nalagot na yung hininga mo? Paano kung wala pang January 1, binaon ka na sa lupa? Kaya pag-isipan, huwag kalimutan. Next slide po, Stan. Yan ang sabi ng karamihan sa atin, ano naman kay Allah kung magtauba man ako, no? Halimbawa, humingi man ako ng tawad sa aking kasalanan, may epekto ba ito kay Allah? Yes, sabi natin na hindi natin maapektuhan si Allah. Gaano mang kalaking kasalanan natin gawin, si Allah ay si Allah. Mag-Muslim tayo o hindi, si Allah ay si Allah pa rin. Siya pa rin ay dakila bago pa pinanganak ang ating ninuno natin. Batay pa sa isang salaysay, pakibasa Ustad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ashad farha bitawbatu abduhu min ahadakum idha istayqadu ala ba'irahu qad adalahu bi ardi falah. Subhanallah, no? Ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, fi Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, no? Sinabi ng sugod na SAW, si Allah ay sobra ang saya. Allahu Akbar. Dahil sa pagbabalik loob ng kanyang alipin, no? Ng sino man sa atin o isa man sa atin. Higit pa sa isang tao na nawalan ng kamelyo, at binanggit ni Imam An-Nawawi na lahat ng kanyang pangangailangan, yung basic needs niya, nasa likod ng kanyang kamelyo. No? Siya ay naglakbay sa disyerto, tapos nakita siya ng puno na pagod, na mahinga. Paggising niya, nawala yung kanyang kamelyo, andun lahat, tubig, pagkain, ang kanyang basic needs nandun, nawala. No? Sabi nga natin na sa sobrang paninibugho ng taong ito, nagkamali pa siya ng dua. Tapos yung bagay na yun na nawala sa iyo, sa isang kisap mata makita mo bumalik. Sobra ang tuwa ng taong ito. At sabi ng Propeta Muhammad SAW, mas higit ang pagkalugod at pagkatuwa ni Allah kumpara sa taong ito na nawala yung kanyang kamelyo, na nasa likod ng kamelyo ang lahat ng kanyang pangangailangan. Next slide po, Ustad, last. At sabi ni Hasan al-Basri, rahimahullah, na nang siya'y tanungin, sabi niya, ala yastahi ahadana min rabbihi, yastaghfiru min dunubihi, thumma ya'ud. Tinanong si Hasan al-Basri, isa sa mga salaf natin, no? Isa sa mga aimma, sabi natin, nakilala sa mga nagpapaliwanag ng Quran, no? Isa sa mga religyoso at mabuting tao, matatalinong tao noong unang panahon. Tinanong si Hasan al-Basri, sabi niya, ya buting guro, dapat ba tayo makaramdam ng hiya? Halimbawa, sabi natin, kami ni Brother Adnan, no? Nagkasala kami, tapos humingi kami ng tawad kay Allah. Tapos, pagkalipas ng buwan, o kaya taon, no? Sabihin natin linggo, pang nagana tayo ni Allah.
Nagkasala ka muli. No? Dapat ba tayong mahiya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi, humingi na ako ng tawad kay Allah last month eh. Tapos ngayon nagkasala na naman ako, hingi ba ulit ako ng tawad? So sabi ni Hasan al-Basri, ang bagay na ito ay patibong ni Iblis. No? Na ayon sa kanya, nais ni Satanas na maramdaman mo ito para ikaw ay lumayo, tumigil sa paghingi ng tawad kay Allah. Kaya sa pahayag nito, matututunan natin na ang isang nagtauba, pagkatapos ay muling nagkasala, ay huwag hayaang itanim ni Iblis sa ating mga sarili na magkaroon tayo ng pakiramdam na nahihiya tayo kay Allah at ayaw na nating magtauba. Magkaiba yun. No? Dahil nagkasala tayo. Sabi nga ng Propeta Muhammad, kullu bani Adam khata. Lahat ng ina po ni Adam nagkakasala. Wala tayong perfecto. Maaring nung nakaraan, class A yung kasalanan mo, tapos sumunod na buwan, iniba naman ni Iblis yung diskarte, nagkaroon ka man ng class B na kasalanan, pagkatapos nagtauba ka ulit, no? Iniba na naman ang diskarte ni Iblis, no? Nasilo ka ulit, sa class C ka naman nakuha sa pagkakasala, huwag kang mahiya o huwag kang panghinaan ng loob sa pagbabalik loob kay Allah. Dahil ito ang nais ni Iblis. Na mahiya ka, magkaroon ng puwang sa iyo, bain Allah wa bain al-tauba, sa pagitan ng tawba at pagitan mo, no? Inshallah hanggang dito lang muna. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah biidhnillah, kung buhayin pa ni Allah at pagkalooban tayo ng kalusugan, ay tatalakayin natin ang mga iba pang katangian ni Allah na may konektado sa At-Tawwab, no? Back to you, Sheikh Adnan. Hafidahullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Muli po, kung may oras pa at meron mang gusto magtanong ay paki-assist na lang Abla Iman. Meron tanong dito, Ustad, sa inbox. Ang sabi is, Yes. Assalamualaikum. May request po kung pwede daw i-display o i-share sa slides presentation ang text o sura na binabasa ni Ustad. Jazakumullah khaira. I highly believe, no? Ako'y naniniwala ng tiyak, no, na ang mga text na to ay nakaulat sa ating pre-read, no, na pinapadala after ng lecture natin, no. Inshallah, we'll try our best inshallah na gawin ang request na ito, pero hindi natin pinapangako dahil alam niyo naman na masyadong mahduda, maliit yung ating oras, no, at maiksi din nila. We'll try, pero ito ay lahat nakatala do sa pre-read. Muli sabi natin na tangkilikin natin at ating sabihin natin na i-appreciate natin yung efforts ng ating editores sa bagay na ito, no. Barakallahu fiki. Na lahat po nandoon, yung picture na pinapakita ni Ustad, yung ating mga pinagsasasatsat, no, ang mga aya, Arabic, Tagalog, andun na po sa ating pre-reads. I-download nyo na lang, basahin nyo muli, no, para pag nagbigay ako ng isang bulagaang exam ay maisagot kayo, inshallah. Barakallahu fiki. Siya po. Back to you, Ustad. Sister Iman? Abla Iman? Wala, Sister Sarah Jones. Baka Siguro, no, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, si Sister Mylene, isang tanong, baka pwede nating sagutin, inshallah. I-unmute mo yung microphone mo, Sister Mylene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad. Tungkol sa tauba, iano ko yung sarili ko. Itanong ko yung sarili ko. Bakit yung nabanggit mo kanina na hingi ka ng tawad tapos gagawin mo na naman? Kasalanan ba? So kasi dati kahit ngayon minsan nakagawa rin ako ng kasinungalingan. Pero after nun, nagdadasal ako na Allah patawarin mo ako sa nasabi kong kasinungalingan. So ano ang aking doon dapat gawin? So ito po yung ending part ng ating binanggit, no, Sister. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam. Na binanggit sa atin, paalala sa atin ni Hasan al-Basri, no. Sabi nga natin, ang iblis, ang shaitan, ito ay maraming alipores, no. Marami silang planong ginagawa, no. Hindi lang po ang sabi natin, ang ibang tao o ang engineer o DPWH na nagpaplano, no. Ang iblis at ang kanyang kampon, ang dami pong plano.
na ginagawa. Sabi natin, iba't ibang uri, iba't ibang anyo para pagandahin sa ating mata ang kasalanan. Tulad ng ating binanggit, maaring A, B, C, D, E. No? Halimbawa, sa A, tinrap ka nila, natrap ka, nagkasala ka, tapos nagtauba ka. So alam na ng mga shayatin na ito yung bagay na kinabagsak mo, tapos nagtauba ka, sa gabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakapagtauba ka, ngayon iibahin naman nila yung kaparaanan. So sabihin natin, hindi naman yun at yun din yung nagagawa nating kasalanan, di ba, paiba-iba. Pero lang talaga kung yung talagang tao ay sabihin natin na, wayadubila, no? Na wala sa kanila yung remorse, pagkainis, pagkaayaw do sa kasalanan ginagawa. Tulad na halimbawa, yung binabanggit natin na maling relasyon. No? Yun at yun din yung relasyon, pero iba-iba lang yung tao. Pero pareho pa rin. Zina pa rin yung ginagawa, wayadubila. Itong bagay na to ay bagay na sinasabi natin na talagang malaki ang problema ng alipin na ito ni Allah, na i-advise natin is dapat pumili kayo ng taong kasama. Di ba? Sabi nga ng mga scholars ng Islam, tatlo yung bagay kung bakit tayo nagbabago. No? Una, sabi natin yung lugar na pinuntahan, tagal ng panahon at tao na kasama mo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'min. Huwag tayong makisama maliban sa tunay na mananampalataya. Kasi kapag meron kang kasama, kausap, no? Na tunay na mananampalataya, wallahi wala ipapaalala sa ito kundi si Allah at ang huling araw. No? Nang bagay na ito na magtutulak sa iyo para lalo kang maging religyosa, inshallah, in some sense, no? Na magpapaalala sa iyo para ikaw na mismo ay makakaiwas ka sa kasalanan. Pero ang mga kasakasama mo, ang binabasa mo, pinapanood mo, binabrowse mo sa Facebook, o kung anumang social media, ay bagay na nagtutulak sa iyo para lalo kang bumobo at humina sa Islam, ay bagay talaga na magtutulak sa iyo para maging vulnerable ka, madali kang magkasala. Nakuha po? Kaya ampayin natin, ipabayan natin ang ating iman. No? Piliin ang ating mga kasama, piliin ang lugar na ating pupuntahan, piliin ang ating binabasa at pinapanood sa social media. Para ang bagay na yan maka-add up sa ating personality, tayo tumibay bilang isang Muslima. Wallahu ta'ala alam. Back to you, Sister Sarah. Syukran, Ustad, meron Ustad. dito sa chat box. Siguro yung sagot is parang ganun na rin. Sinasabi dito yung una, nabigyan po ako ng linaw sa sinabi niyo na may nagawa daw po siyang kasalanan pero humingi po ako ng tawad sa kanya pero hindi daw siya pinatawad. Ano daw po ang dapat niyang gawin? Tapos yung Naam, isa yan. naman, Ustad, Opo. hindi naman niya sinasadya yung, ang tawag ito, nakagawa siya ng kasalanan, hindi daw niya sinasadya. Nakasakit po siya ng kapwa niya, sister, pero yun daw po ay hindi niya sinasadya. Wala daw po siyang intensyon na saktan siya at pinagsisisihan naman daw po niya. Naam. Naway tanggapin ni Allah yung pagsisisi, ang payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bagay na ito, arbut lisanat bidikrillah. No, talian daw yung ating dila ng pag-alala kay Allah. Magdigir tayo ng marami, magstagfar tayo ng marami. Ng bagay na ito ay bagay na magtatali sa ating dila para ito, alam natin ito ay madulas at malambot, madaling kumawala. Sabi nga ni Ali radhiyallahu anhu, no? Ali radhiyallahu anhu, ang pang-apat na khalifa, sabi natin, no? Ang asawa ni Fatima. Sabi natin na ayon sa kanya na ang dila kapag nagsalita siya para siyang palaso. Alam niyo yung ano ng pana. Kapag nakakawala tong hirap ng habulin. So ano ang kapalit sa bagay na iyon? Mag-stakfar tayo, no? Kaya sabi ng propeta mo sa talian ang inyong dila ng pag-alala kay Allah. Itong bagay na to, sabi natin, ang malambot at madulas na dila na ito ay magkakaroon tayo ng control inshallah. Muli, ipayo natin na piliin ang inyong mga makakasama, piliin ang inyong binabasa at pinapanood dahil ang bagay na ito, sabi natin, ang digital world ay napakadelikado, no? Subhanallah. Merong mga makikita kayo nakahijab, merong kayong makikita mahaba ang balbas, pero ang sinasabi wala sa Quran at Sunnah. Kaya pag-ingatan, no? Piliin ang ating makakasama, piliin natin binabasa at pinapanood dahil ito ay nakaka-add up sa ating personality. Wallahu ta'ala a'lam. Back to you, sister. Maraming salamat po, Ustad Anan. Hanggang dito na lang po siguro mga sisters. Kung may mga karagdagang tanong po kayo, isend na lang po ninyo sa ating GC. Ustad, pwede na po tayong mag-end, inshallah. Inshallah. Muli sa pagtatapos at paglalagot ng ating pag-aaral ay lagi nating hinihingi ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at dinadalangin natin sa Kanya na tanggapin niya yung ating pag-aaral at ibilang ito sa ating mabubuting gawa. At gawin niyang madali, magaan at kapakipakinabang sa atin ang ating mga pinag-aaralan. At ibilang niya tayo sa lagi nagpapasalamat sa Kanya, humingi ng tawad at nagbabalik loob sa Kanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh po, wabarakatuh. Ustad. Syukran po.